isa, habang ang bawat isa ay nakikipagkamay, umiikot sa bawat kapatiran, at may ngiti sa labi, na kung saan naramdaman po ba ninyo yung kakaibang kasayahan sa inyong puso sa kabila na habang kayo nakikipagkamay may pagtapik at pag sobrang close sa inyo isang tao may pagyakap. Ito ay nangangahulugan na ang bawat isa sa atin ay kabilang dito. Kabilang sa ating Panginoon. Kakaibang kagalakan, kakaibang biyaya na kung saan ay naibigay sa bawat isa sa atin. Kaya naman, minsan pa mga kapatid, alayan natin ang awit ng ating tinig, ang ating Panginoon. Sama-sama po tayong umawit, awit ng pagsamba. Buti mo, Panginoon, nakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawad at binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mo umawit, kaya ngayon ang puso, isip ko, isang sinasambit. Ang pagpupurit pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na hawig ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupurit pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay, Jesus. May buti mo, Panginoon, nakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawad at binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mo umawit, kaya ngayon ang puso, isip ko, isang sinasambit. Ang pagpupurit pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupurit pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay.
Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa umagang ito na kami po ay muling sama-sama upang ikaw ay bigyan ng papurihan at kalawalatian. Salamat po Diyos dahil sa mga nakaraang araw ng aming pong bansa ay dumanas ng sunod-sunod na mga trahedya ng lindol. At sa amin pong nasaksihan, ang laging nilang sinisigaw habang niyayanig mo ang lupa ay, Lord, Lord. Sila po ay umiiyak, sila po ay natatakot. Kapatunay, Panginoon, na ikaw ang tunay na Diyos na dapat naming katakutan. Ikaw ang tunay na Diyos na dapat naming papurihan at dalanginan. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo, dumudulog sa iyo. At nawa, Panginoon, ang lahat ng aming pagsamba, ang lahat ng aming pag-awit ay magbigay ng kalawalatian sa iyo. Sambahin ka at purihin ka sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Minsan pa, bigyan po natin ng malakas na clap offering ang ating Panginoon. Batid ko na ang bawat isa ay punong-puno ng pananabik na makarating dito sa ating bahay-sambahan para muli ay makapag-alay ng ating pasasalamat at pagpupuri sa ating Panginoon. Kaya sabi nga po sa aklat ng awit, talata 75, Kabanata 75, talata 1-2. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan, ating papurihan. Ang batong kublihan natin kalakasan, tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Kaya naman mga kapatid, minsan pa ay paramdam natin sa Panginoon kung gaano tayo natutuwa, nagagalak sa mga blessings na patuloy na binibigay sa bawat isa sa atin. Awitin po natin, puso ko'y nananabik. Iyak na Panginoon, dito sa puso ko. Hindi ka nagbabago, ikaw ay totoo. Sa bawat tawag ko, tinutugon mo ako. Ako'y walang takot, ikaw ang kasama ko. Puso ko'y nananapit sa banal mong pag-ibig. Yakap mo'y walang mali, nadalama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig na kahit sino pa man. Jesus, ikaw lang. Sa kapangyarihan mo taglay, buhay ay lumaya. Galingan ay nakamtan, buhay ay sumigla. Dapat lang, papurihan ka, masasalamat ay sa sangliling ka. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang panig, nadalama bawat saglit. Hindi mapapantayan
Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang panig, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig na kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Sunod po nating awitin, Kamangha-mangha. Di ay nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Umuulan ang pag-asa, kami ay nagkakaisa. At manatanging katayuan, inibig mo ng lubusan. Sabay-sabay nagdadala sa indak ng papuri nito. Sabay-sabay nagdadala sa sayaw at papuri sa'yo. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat magpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit, kami minahal mong lubos.
rise to me. Honor and praise to your name. Let your face shine on us, and the world will know you reign. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise to thee. Honor and praise to your name. Let your face shine on us, and the world will know you reign. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Hallelujah to you, our King. Hallelujah to you, our King. Basahin po natin ang sagutan na sinasabi sa Galatia 2:15 to 21. Kami nga'y pinanganak na Hudyo at hindi makasalanang hintil. Gayunman, alam naming ang tao'y pinapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kaya't kami ay sumasampalataya kay Kristo Jesus upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya at hindi sa pamamagitan ng kautusan. Sapagkat walang taong pinapawalang sala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ngunit kung sa pagsisikap namin mapawalang sala sa pamamagitan ng Kristo, ay matagpuan kami makasalanan pa. Nangangahulugang bang si Kristo ay tagapagtaguyod ng kasalanan? Hindi. Ngunit kung tinatayo kong muli ang nasa ko na, pinapakita kong makasalanan na ako. Sabay-sabay po. Ako'y mamamatay sa kautusan sa pamamagitan rin ng kautusan upang ay mabuhay para sa Diyos. Ako'y kasama ni Kristo na pinako sa krus, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Hindi ko tinatanggihan ang kagandahan loob ng Diyos. Kung ang tao ay walang sala sa pamamagitan ng kautusan, walang kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo. Tayo manalangin. Dakilang Diyos na lubhang makapangyarihan sa lahat. Muli po ang pagpapasalamat namin, Ama, sapagkat niloob mo, Panginoon, na ang iyong mga anak sa dakong ito ng liliw ay muling magsama-sama sa bubungang ito upang papurihan ka at sambahin.
Maraming salamat, Panginoon, sa nakaraang pag-aaral namin. Ito'y pagpapaalala, dakilang Diyos, na muli naming siya sa atin ang aming mga sarili, kilalanin ito upang sa magkaganon ay may handog namin itong buhay, banal at kayaya sa iyo bilang paglilingkod namin sa iyo. Sa ikalawang bahagi, Panginoon, ang aming pananambahan at pakikinig ng iyong muli ng banal na salita, kung paano ang patnubay na ibinigay mo sa amin sa pakikinig, ganon din po ang hiniling namin, ibibigay mo sa amin sa ikalawang bahagi ng pakikinig at pagbubulay-bulay ng mga salita. Kung paano ang patnubay na ibinigay mo sa lingkod na ginamit mo kanina, gayon din, Panginoon, ang patuloy naming hiling na ipagkaloob mo rin sa lingkod na gagamitin mo upang magasik ng iyong mga banal na salita. Katahimikan at kapayapaan po ang iniling namin na patuloy mo ipagkakaloob sa amin. Ito po'y dalangin namin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Buhay ko'y may kaguluhan, ang landas walang tuguhan. Kaibigan, ano kaya kahantungan? Ngunit salamat aking natagpuan, binigyan niya ng kapayapaan. Tanging kay Jesus mayroong tagumpay. Siyang aking patnubay, siyang aking gabay, siya sa aking nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siyang tanging Panginoon magpakailan pa man. At ngayon sa aking buhay, sa tuwin na siya'y nagbabantay, ang pag-ibig niya'y tunay na walang kapantay. Hindi na ko mangangamba, si Jesus laging kasama. Siya'y sa'kin, ko'y sa Kanya. Siyang aking patnubay, siyang aking gabay, siya sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siyang tanging Panginoon magpakailan pa man. Siyang aking patnubay, siyang aking gabay,
Salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. At happy birthday po sa mga nag-special number. Si Brother Jericho po ay last week. Tama po, last week. Last Friday, si Brother Tepong sa Martes. Happy birthday po sa inyo. At bago po tayo magpatuloy sa ating pong message sa umaga pong ito, ay meron lang po akong isang maikling activity para sa atin lahat. May iba naman tayo. Activity muna tayo bago mag-sermon. Okay. So magkakaroon po tayo ng breathing exercise. And as you inhale, as you breathe in, sabihin niyo po sa mind ninyo, never will I leave you. And as you exhale, as you breathe out, never will I forsake you. Okay po ba yun? Breathing exercise. As you breathe in, as you inhale, say to yourself, never will I leave you. As you exhale, never will I forsake you. Okay po? Yan po kasi ay, alam niyo po, magandang gawin ito ninyo personally sa inyong mga buhay. Kasi it helps us to self-regulate. Sabihin, para mas maintindihan mo yung sarili mo. Kumbaga, sa mga nangyayari sa paligid mo, sa lahat ng pinagdadaanan mo sa buhay, take time to breathe, take time to realize, take time to say a word from the Bible. And as you exhale or inhale or exhale, say to yourself na yan yung mga message ni God sa buhay mo ngayon. Okay po ba yan? So let's do this po. Okay? As you inhale,
Breathe in. Never will I leave you. Exhale. Never will I forsake you. Let's do this 5 times po. 5 times. Okay, 1, 2, 3, go. Never will I forsake you. Never will I leave you. Never will I forsake you. Never will I leave you. Never will I forsake you. Never will I leave you. Never will I forsake you. Tayo po ay manalangin. Lord God, salamat po sa oras po na ito for reminding us of these words. Na in times na kami po ay sobrang occupied sa mga bagay na nangyayari po sa aming buhay, sa aming paligid, there are times na hindi na po namin makita yung pag-asa, di na po kami makalakad ng maayos sa dami ng pinagdadaanan namin sa buhay. Lord, dito po sa breathing exercise, sa breath prayer na ginawa po namin, salamat po sa mga pangakong ito. And as we listen to your word, Panginoon, nawa mas lalo naming maintindihan ang mga bagay na nais mong ituro po sa amin. Mag-resonate sa amin, Panginoon, yung mga mensahe mo, yung mga bagay na dapat namin gawin sa amin pong mga buhay. Dahil ito pong mga messages po na ito ay hindi lang po para sa aming self-improvement, but of course, Lord, ito po ay para sa mga taong nakapalibot po sa amin. Na kami po ay magiging agent mo for them sa transformation na gusto mong mangyari sa buhay po nila. At kami po ay gagamitin mo also, Panginoon, para ikaw po ay makipakilala po namin sa kanilang buhay. Salamat po, Diyos, sa mga bagay po na ito. Salamat po sa iyong pangako. Salamat po sa iyong biyaya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so, sana po gawin ninyo, no? From time to time, every day, sana habang nagdi-devotion kayo, do this breathing exercise. Kasi it really helps us to, para mag-resonate sa atin yung message ng Diyos. Kasi hindi po pwedeng basta lang tayo gigising sa umaga na parang wala lang. Di ba? Na parang nasanay ka na dahil ganun lang yung routine ng buhay mo, so on and so forth. So, kailangan nating makita kung paano tayo binibigyan ng Diyos ng mensahe sa buhay po natin sa araw-araw. So, as we continue our lesson sa ating pong series na it's all about Jesus at the center, no? So, tapos na pala tayo dun sa series natin sa ating pong mga feast and festivals ng Old Testament. So yung ating pong lesson, coming from the book of Galatians, we will study the book of Galatians. At ito po ay may pinakang tema na Jesus at the center. No? So ito po ay pag-uusapan natin from this month, October, and then sa month ng December. So lilibsangan po natin yung November kasi yun po ay gagawin natin para sa ating Elders Month. At alam ko po, yung ating mga elders ay ready na. Ready na po ba kayo? Hindi ba? Di ba? Sabi ni Brother Claro, di ba? Anyway, pero yung November po, gagawin po natin siya for Elders Month kasi in preparation po sa ating pong Thanksgiving. Okay? So, ganun po yung ginagawa po natin. Last year, ganun din po yung ginawa natin. So, ngayon po, pag-uusapan po natin ang Book of Galatians and it sums up na sa libro ng Galatia, kasi galit si Paul sa Galatia, di ba? So, galit siya sa Galatia. Kaya, kailangan nating maintindihan yung pinakang lesson nito about Jesus Christ. So, ganyan po, titingnan po natin yung pinakang famous na statement na binanggit ni Paul coming from Galatians 2:20, which is yung sinabi niya, walang ibang namumuhay sa akin, hindi na ako, kundi si Kristo. Di ba? It's no longer I, but Christ lives in me. Yun yung sinasabi niya. Kaya yung lesson natin, it is entitled na Christ lives in me. Pag sinabing Christ lives in me, walang ibang nabubuhay sa ating mga sarili, kundi si Kristo. Basically, that is the idea of our lesson. Na kapag nakita ka at pag tiningnan ka ng mga tao sa paligid mo, walang ibang nakikita sa'yo, kundi sino? Si Kristo. Na-achieve po ba natin yung goal na yon sa buhay natin? When we go out to church, lumabas tayo dito sa pinto ng ating kapilya. Pumunta tayo sa community. Pumunta tayo sa neighborhood. Pumunta tayo sa ating family. Pumunta tayo sa ating mga kaibigan. Sa mga estudyante, pumunta kayo sa inyong mga classmates. Sa mga nagtatrabaho, sa inyong pinagtatrabahuhan. Pag ba dumating kayo, sinong nakikita sa buhay nyo? Si Jesus ba? O hindi? Kasi kung hindi si Christ ang nakikita sa atin, etong message nito ay para sa inyo.
Pero kung si Christ ang nakikita sa inyo, this is the moment to improve yourself. Na ipakita sa mga tao na si Kristo ang nakikita at nananatili sa inyong buhay. Kasi yun yung pinakang message ni Paul. Na gusto niyang maintindihan natin bilang mga Kristiyano, na hindi lang po ito basta sa ating sarili, kundi this is a communal mission. When we say communal mission, it is a mission for the community na dapat makita nila sa atin si Jesus. Amen? Kasi bakit ano pang purpose ng ginagawa natin dito sa church? Why do we go to church every Sunday? Why do we go to our fellowships weekly? Anong purpose nun? Para lang ba lumalim ka sa faith? Para lang ba dun yun? Para lang ba dumami ang alam mong verse sa Bible? Para lang ba makiliti yung tenga mo sa mga messages ng pastor? Or is it for the community na makita sa atin si Jesus, kaya ka umaten sa church? Para mag-reflect, pagdating mo doon, kahit hindi mag-preach, basta pag nakita ka nila, they see Jesus in your life. Amen? That is the goal. Kaya natin pinag-uusapan na Jesus at the center kasi gusto natin na palaging maitanghal ang pangalan ng ating Panginoon. But you know what, mga kapatid? The truth is, there are moments sa buhay po natin na parang kinakahiya natin si Jesus. Do you agree? Pag ikaw ay pagkasama mo yung mga taong alam mo namang hindi naniniwala kay Lord, sabi mo, hindi ako Christian. Minsan lang ako Christian. Di ba? Pagkasama mo yung mga taong naniniwala talaga kay Lord, binobroadcast mong Kristiyano ka. Pero pag yung mga taong hindi naniniwala kay Lord at walang kinikilalang Diyos sa buhay, ayaw mong i-broadcast at ayaw mong ipakita through your life na ikaw ay isang Kristiyano. Kasi alam niyo po ba ang nangyari? The background of this story coming from the Galatians 2 prior to verse 15. Ito po ang nangyari. Alam niyo po ba na inatasan ng mga apostol si Pedro bilang tagapangaral, si Pedro at si Juan bilang tagapangaral sa mga Hudyo. Tapos si Pablo ay inatasan nila James para maging tagapangaral sa mga Hentil. That was their distinction. O Peter, ikaw sa Jew. Paul, ikaw sa Gentiles. Kaya nga ang tawag sa kanya Apostle to the Gentiles. Kasi wala siyang ibang goal, kaya nga nag-church plan siya sa iba't ibang lugar, the Gentile community, to preach the gospel. But you know what? The background of this story? Nirebuke ni Pablo si Peter. Alam niyo po kung bakit? Kasi si Peter, nakikisalamuha sa mga Gentiles. By the time, kumakain, nakikipagkwentuhan, nakikisama. Tapos nung dumating yung mga Jewish Christian, na nag-i-insist na dapat kayong tuliin para kasama kayo, dapat kayo ma-circumcise so that the salvation of Jesus Christ for you is complete. Para kabilang talaga sa promise, kailangan nyo magpatuli. Yung mga nagsasabi na gano'n, biglang dumadating kasama si James. Dumadating. Alam niyo yung ginawa ni Peter? Alam niyo yung ginawa ni Peter? Iniwasan yung mga Gentile Christian. At alam niyo yung ginawa ni Pablo sa kanya? Ni-rebuke in front of those people. Ang sabi ni Pablo kay Pedro, sala yung ugali mo. Nakikisalamuha ka pag walang nakakakita sa'yo. Pero pag nagdatingan yung mga Jewish Christian, nag-iibang ugali mo. You see? Ay kung sa atin sabihin yon, ang bait mo. Pag hindi dumadating yung mga ganito. Pero pag nandyan na sila, di ba? Sumasama ang ugali mo. Nagiging parehas kayo. Ang sama ng ugali mo pag walang taga-church. Pero pag nagdatingan yung mga taga-church, bumabait ka na parang may halo ka sa ulo mo. Nagiging anghel ka. Hindi ho tayo pwedeng mamuhay ng dalawang pagkatao, mga kapatid. Hindi ho pwede yun. Kasi ang gusto ni Christ, yung identity natin, ay galing sa Panginoong Jesus. Kaya si Pablo, masama ang loob niya, galit siya. Kaya nga siya galit siya sa Galatians. Galit siya sa Galatia. Dahilan sa itong mga taga-Galatia, imbes na maniwala sa biyaya, naniniwala sa kautusan, nadagdagan pa ni Pedro. Na itong si Pedro, nakikisalamuha nung una sa mga taga-Galatia,
Nung dumating ang mga Jewish Christian, anong nangyari? Nag-iba bigla, diyan na kayo, hindi ko kayo kaibigan. Diyan na kayo, hindi ko kayo kakilala. Kaya ganun ang idea ni Paul. Ganun ang gusto ni Paul na iparating. Alam niyo po mga kapatid, we must understand the context of the idea that Christ lives in us. Kailangan nating maintindihan yung konteksto nun. Kasi hindi ho pwedeng dalawang klaseng pagkatao ang pinapamuhay mo. Kapag ganito yung kasama mo, ibang pagkatao yan. Kapag ganitong pagkatao yan, pag ganito ang mga taong kasama mo, iba rin ang pagkatao mo. Mga kapatid, I will tell you the truth, wala po kayong self-awareness kasi hindi nyo kilala ang sarili nyo. Yung binabanggit ni Pastor Jan kanina, that's why we do the breathing exercise kasi kapag ganong klaseng identity ang ginagawa mo, depende sa kasama mo, we don't understand the context that Christ lives in us. Kaya kailangan nating maunawaan po ito kasi ito po ay isang relasyon na mayroong kaakibat na layunin. Alam niyo po, kami po ni Pastor John, kasama po si Pastor CJ, we have given the opportunity to attend the Theological Forum. At isa po itong Galatians sa diniscuss. Pinag-usapan sa breakout session ng Galatians. And I'm so blessed kasi I've seen the context of Galatians, the book of Galatians. That is not a personal mission. It is a communal mission na kapag meron kang identity kay Christ, your mission is to reach out other people. Kaya ito pong relasyon kay Kristo ay isang relasyon na merong kaakibat na layunin. Hindi lang ho ito nakatuon sa ating mga sarili, ito po'y nakatuon din sa buhay ng ibang tao. Kaya nga ano ba yung mga bagay na maintindihan natin with this topic that Christ lives in me? Ganito sinagot ni Paul. Yung issue na nung una, inatasan siya bilang preacher to the Gentiles, tapos si Peter na nakisalamuha sa mga Gentile Christian, na nung dumating ang mga Jewish Christian, umiwas siya. Kinonfront siya ni Pablo. Ito ang sagot ni Pablo. Number 1, justified through the works of Jesus. Sabi po ng verse 15 and 16, kami nga'y pinanganak na Hudyo at hindi makasalanang hentil. He was pertaining to himself. Gayunman, alam namin ang tayo pinawalang sala sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo at hindi sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kaya't kami na sumasampalataya kay Kristo Jesus upang mapawalang sala sa pamagitan ng pananampalataya sa Kanya at hindi sa pamagitan ng kautusan sapagkat walang taong ipinawalang sala o pinawalang sala sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan. The idea is like this. Ibig sabihin, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili just because we follow the 10 Commandments. Basic. Noong Old Testament, hindi nila kayang iligtas ang kanilang sarili. Tama? Kaya kahit anong pagsunod nila sa 10 Commandments, na ang idea nila ay dapat nilang sundin so that they will be saved. Hindi rin nangyari. Sumuway din sila. Sabi ni James, masunod mo man ang siyam, magkamali ka sa isa, hindi ka pa rin safe. That is why we need the Savior in the person of Jesus. Kaya nung sumampalataya kay Jesus ang isang tao, siya po ay naging justified. What does it mean to be justified? Just as if I never sinned. That is justified. That is justified. Sa Tagalog, na parang hindi ka nagkasala. At paano natin na-achieve yun? In the person of Jesus. Because you have faith in Jesus, you were justified. Ito yung ina-argue ni Paul sa mga taga-Galatia at sa mga Jewish Christian. Tayo ay napawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. At mga kapatid, it is not human effort, but through the grace of God. Hindi po ito effort mo dahil pumunta ka sa church. Hindi ito effort mo dahil nakinig ka ng message. Hindi ito effort mo dahil may nagpa-attend sa'yo.
but it is through the grace of God in Jesus Christ. Ito po ay galing sa mayamang biyaya ng Panginoon para sa ating lahat. Bakit? The truth is, hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Amen? That is why we need a Savior in the person of Jesus. Kasi hindi talaga natin kayang iahon ang ating sarili at ipasok ang ating sarili sa langit. Kaya yung ating first point, we were justified through the works of Jesus. Kaya ka napawalang sala dahil namatay si Kristo para sa iyo at para sa akin. Amen? Hindi ba magandang blessing yun sa buhay ninyo? Sometimes we look for huge blessings ng buhay. Sometimes we're looking for big gestures from God. Kasi gusto nating ma-amaze eh. Gusto nating ma-amaze yung ating mga buhay. Well, the truth is, dapat ma-amaze ka kasi may taong namatay on our behalf. Na dapat tayo yung magbabayad, tayo dapat yung magsasuffer. But because of His grace, we were justified. Anong ginawa mo? Nanampalataya ka na si Kristo ang tagapagligtas ng buhay mo. Naligtas ka dahil sa biyayang yon. He died for our sins. Kaya nga, lagi niyo pong tatandaan ito. Sabi ng Ephesians, we were saved by grace through faith in Jesus Christ and not by works. So it is not human effort, but through the grace of Jesus, of the grace of God. Naligtas tayo dahil sa biyaya ng ating pong Panginoon. Now, kung ang idea ni Paul, naligtas tayo, bilang mga Kristiyano, tayo po ay nailigtas dahil sa biyaya, ano daw yung kailangan nating gawin? In response to that. Ano kailangan nating ipakita sa ating pong mga buhay? Number two is not to live in sin. Ang sabi ni Paul, ito yung argument eh. Ito yung argument ni Paul. Na na-anticipate niya na pwedeng itanong sa kanya, ngunit kung sa pagsisikap naming mapawalang sala sa pamagitan ni Kristo, ay matagpuan kaming makasalanan pa. Nangangahulugan bang si Kristo ay tagapagtaguyod ng kasalanan? Hindi. Ngunit kung itinatayo kong muli ang winasa ko na, ipinapakita kong makasalanan nga ako. Ito yung idea ni Pablo. Sabi ni Pablo, ang context niya, tayo po ba nagsisikap sa buhay Kristiyano? Amen. Nagsisikap tayo. Kaya nga ginagawa lahat natin ng pagpapakabuti. Amen? Kasi, hindi pa rin tayo exempted. Hindi tayo exempted na na magkamali. We can still commit sin. Kahit nasabihin natin yung idea ng justification ay nasa atin because of Jesus. Hindi pa rin tayo exempted. Hindi pa rin tayo ligtas na makagawa o hindi pa rin tayo safe na hindi makagawa ng kasalanan. Kasi from time to time, we're living in this world, may mga danger pa rin na tayo po yung magkasala. Ngayon sabi ni Paul, kung sa pagsisikap namin na kami mapawalang sala, pero natagpuan pa rin kaming makasalanan, nangangahulugan ba na si Kristo ang tagapagtaguyod ng kasalanan? Ganun ba yung idea ni Paul? Ganun ba yung idea ng justification? Hindi. Pero kung tinataguyod pa rin ni Paul at pinipreach pa rin ni Paul na sundin niyo ang law, sundin niyo ang kautusan so that you will be saved. Doon niya sinasabi na siya'y makasalanan pa. Yun ang idea ni Pablo. Now, sabi dito, ang tanong ko dito, ano ang buhay ng taong iniligtas ni Kristo? Is it a life of sin? Definitely not. Ay isa pang argument ni Paul sa mga taga-Romans, sabi niya, shall we go on sinning so that grace may increase? Hindi. Kasi patay na kayo sa kasalanan eh. Your sins were crucified on that cross. Kaya hindi na dapat kayo nabubuhay doon. Not living in sin anymore. Hindi na dapat ganun ang ating pong mga buhay. Ang buhay natin, ang ating buhay sa Panginoon ay kailangan ng pagsisikap, mga kapatid. I'm not saying na tayo po ay dapat mamuhay ng perpekto, pero kailangan nating pagsikapan ang buhay natin kay Kristo. Amen? Hindi perpekto. Inihiling ba ni Christ na perpekto ang buhay natin?
Wala namang may kayang gumawa nun eh. Siya lang ang perfect eh. Pero tayo, we're so vulnerable na pwede tayong matempt na magkasala. We're very fragile na magkamali. But that doesn't mean na yung justification coming from Jesus ay nawawala. Hindi po. Ang ibig sabihin, kailangan nating pagsikapan yung ating buhay na kailangan mamuhay tayo ng matuwid at tama sa ating pong Panginoon. Justified means not living in sin anymore. Kasi ang hirap po nun. It contradicts to one another. Kasi kung ang ibig sabihin ng justification o justified is just as if I'd never sinned, and then pag tiningnan ka ni Christ, tiningnan ka ni Lord, you're living in sin. Pag sinabing justified, not living in sin anymore. Anymore. Wala na ang buhay mo sa pagkakasala. Because being justified is not the idea of a sinless life, but a righteous life in Jesus. Amen? Righteous life yun. Hindi perfect life, but a righteous life. Pinangako ba ni Christ nung namatay siya sa cross? Sinabi niya ba na pag kayo'y kumilala sa akin, sinless ang buhay nyo? Hindi. Pero kailangan nating mag-strive for a righteous life in Jesus. Kaya po mga kapatid, ito po ang paalala sa atin. Do not live in sin anymore. Strive for a life pleasing to God. Sikapin natin na mamuhay ng isang buhay na kalugod-lugod sa Panginoon. Number 3, what does it mean kung sinasabi na justified ka at ang buhay ng isang justified, not living in sin, para kanino ka mabubuhay? That is the question. Para kanino ka mabubuhay? Number 3 is to live for Jesus. Sabi ni Paul, ano sabi ni Pablo? Ako'y namatay na sa kautusan, at sa pamagitan rin ng kautusan, upang ngayoy mabuhay para sa Diyos. Ako'y kasama ni Kristo na ipinako sa krus. Kaya hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At sa buhay ko ngayon, sa katawan, ay kinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos. I will give emphasis to this, na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Hindi ko tinatanggihan ang kagandahang loob ng Diyos. Kung ang tao'y mapapawalang sala sa pamagitan ng kautusan, walang kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo. I want us to reflect on that, mga kapatid. Kasi para kay Pablo, malinaw po para sa kanya what it means to live for Jesus. Sabi niya sa Philippians 1:21, for me, to live is Christ, and to die is gain. Para makarating ka sa state ng spirituality, na sasabihin mong, for me to live is Christ and to die is gain, it must be clear for you what it means to live for Jesus. Kailangan malinaw para sa ating lahat anong ibig sabihin pag si Christ ang nabubuhay sa ating pong mga sarili. Dahil kailangan maging laman ng isip natin na hindi na ako, kundi si Kristo. Sabihin nga po natin sa ating mga sarili, hindi na ako, kundi si Kristo. It is not me anymore. It is Jesus. Kasi alam po ninyo, mga kapatid, ang paalala sa atin na matay si Kristo para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Wala namang ibang, may iba pa po bang tumubos sa ating kasalanan? May iba pa po bang nagbayad ng kasalanan natin sa krus?
Wala na. Si Christ lang. Si Jesus lang. At ang sabi ni Paul, hindi na ako, kundi si Kristo. And I want us to read this particular part of the verse para sa atin. Basahin nga po natin ito ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Para sa akin. You see the idea, mga kapatid? Nakakahiya po. I want to tell you this. Nakakahiya na yung buhay nating ito ay hindi natin ipapamuhay para sa Panginoon. Kung nalaman mo na yung anak ng Diyos ang nagmahal sa iyo at naghandog ng kanyang buhay para sa iyo, pagkatapos pag tiningnan ka, hindi ka namumuhay para sa Kanya. You see? Sabi ni Paul, kung ang tao lang ay maliligtas sa kautusan, mapapawalang sala dahil sa kautusan, I want to paraphrase it. Walang kwenta yung kamatayan ni Christ sa krus, if that's the case. Pero dahil hindi po ganun ang idea ng salvation, sabi ni Paul, yung anak ng Diyos na nagmahal at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Para sa atin. Kaya mabuhay ka para kay Kristo dahil siya ay nasa buhay mo. Amen? Kung alam mong nasa iyo si Christ, you live for Jesus. Sinasabi mong Christ lives in me, pakita mo sa buhay mo. If Christ lives in us, live for Jesus and live for others. Mamuhay tayo para sa ibang tao. Para sa Panginoon at para sa ibang tao. Kasi yan po yung idea ng ibig sabihin na si Kristo ang namumuhay para sa atin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Father in heaven, salamat po sa oras po na ito na pinagkaloob mo para sa aming lahat. Thank you for the message and the realization na ikaw po ang nabubuhay para po sa amin. This is a communal mission. Hindi lang po ito nakatuon para sa aming sarili. The true spiritual formation is to realize, Panginoon, na meron kaming kailangang gawin sa amin pong mga buhay. At ipakita namin na ikaw talaga nabubuhay para sa aming mga sarili. Lord Jesus, tulungan mo po kami. Ipaunawa mo po sa amin ang kahalagahan ng buhay namin ito, na hindi kami kundi ikaw ang dapat makita sa aming mga buhay. And of all the things na nangyayari po sa amin, sa aming bansa, kung saan-saan po lumilindol, Panginoon, kung saan-saan nagkakaroon ng mga calamities. Lord, as a church, dito po sa bayan ng Liliw, gamitin mo po ang aming mga buhay so that other people will see you in our lives. Sa pamamagitan po ng aming po mga ginagawa. Ito po hindi para sa amin, kundi para itanghal at ipakilala ka sa buhay ng napakaraming tao. Kaya Lord, salamat po. Because of this message, we realize na ikaw po talaga ang nasa sentro ng lahat po ng ito. Kaya Lord, patnubayan mo po sana ang aming mga buhay. Tulungan mo po sana kami na magampanan ang aming pong tungkulin bilang iyong mga anak na kung saan ay pinawalang sala mo, tinubos mo, at minahal mo. Tulungan mo po kaming mamuhay para sa iyo at mamuhay para sa ibang tao. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. At sa oras pong ito ay magkakaroon po tayo ng ating invitation song. Ito po ang ating altar call. Habang inaawit po natin ang Kay Jesus Lapit Na,
Narinig po natin ang mensahe ng Panginoon, ang mensahe ng pagliligtas, ang mensahe ng katubusan, kung ano ang ginawa ni Kristo para sa ating buhay. Siya po ang namatay, siya po ang nagmahal, at siya ang nagbuwis ng buhay para sa atin. Kaya kung meron man po tayong kasama sa umaga pong ito, nandiyan sa itaas o nandito sa ibaba, habang inaawit po natin ang mensaheng ito, ang awiting ito, namnamin po natin ang mensahe ng kaligtasan galing sa Panginoong Yesus. Lumapit ka dito sa unahan, kaibigan. Kinakausap ka ni Kristo. Kilalanin mo siya sa iyong buhay bilang tagapagligtas at Panginoon. Sa ikaw paghahanda po ng bawat isa sa pagtanggap ng kanyang banal na hapunan,
Pakinggan po natin ang sinasabi sa Mateo 26, 26 to 30. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa mga alagad. Kunin niyo ito at kanin. Ito ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang saro, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. Uminom kayong lahat nito, sabi niya. Sapagkat ito ang dugo ng tipan, ang aking dugo na mabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sinasabi ko sa inyo na hindi na ako init nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ang bagong alak ay inimin kong kasalo kayo sa kaharian ng aking Ama. At pagkaawit ng isang himno, sila nagpunta sa bundok ng mga Olibo. Tayo muling manalangin. O dakilang Diyos na lubhang makapangyarihan sa lahat, Panginoon, sa mga sandali pong ito, sa liwanag po ng mga napakinggan at napag-aralan namin sa dako ng pulpito kung papaano na ikaw na ang nabubuhay sa amin dahil sa aming mga pagkukulang at pagkakasala, ikaw ang nagbigay ng buhay, ikaw ang tumubos ng dahil sa aming mga pagkukulang at pagkakasala, ang buhay mo ang ibinigay mo. Narito, Panginoon, ang tinapay na larawan ng iyong katawan, ang saro na larawan ng iyong dugo na nabuhos doon sa dako ng Kalbaryo sa patawad ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Bago namin tanggapin, Panginoon, ang alaalang ito, kami po, Panginoon, ang bawat isa ay muling lumalapit sa iyo kung nasumpungan mo ang bawat isa sa amin. At alam namin na kami ay nagkaroon ng mga pagkukulang at pagkakasala sa nakaraang mga araw kung hanggang sa mga sandaling ito ay may tinataglay kaming mga kasalanan sa aming mga isipan at aming mga puso. Patawarin mo kami, Panginoon. At alam namin kung kami ay seryosong ihingi ng tawad sa mga kakulangan at pagkakasalang nagagawa namin at nangangako na hindi nababalikan ang mga pagkakasalang ito, ay magiging karapat-dapat kami sa gagawin naming pagtanggap na ito. Patnubayan mo kami, Panginoon, maging biyaya sa bawat isa sa amin at tunay na masiyasat ang mga sarili upang hindi maging hatol ang gagawin naming pag-aalala sa iyo. Ito po'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
Magsitayo po tayong lahat. Atin pong pakinggan ang nasaad sa 2 Korinto, talataang 7 hanggang 9. Magbigay ang bawat isa ayon sa kanyang pinasya, ang kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. At maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo, upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipaginagana sa bawat mabubuting gawa. Gaya ng nasusulat, siyang nagsabog, siyang nagbigay sa mga dukha. Ang kanyang katwiran ay nananatili magpakailanman. Purihin ng Diyos sa pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga salita. Gumawa, tayo'y lingkod ng Diyos. Sa dangin atas, tayo ay sumunod. Baguhin ang lakas sa yamang kaloob, at kung maghagayon, di tayo lulubog. Gumawa, maghintay, magpuyat, umasa, gumawa, ang gulo'y babalik agad. Gumawa, kusang ipagkait, nabuhay ang tinapay sa Jesus ay dalhin sa pag-ibig niya, sila ay gagaling. Gumawa, maghintay, magpuyat, umasa. Ito po yung ating second offering para po kay Lola Mer. Gumawa, tayong lingkod ng Diyos. Sa dangin atas, tayo ay sumunod. Baguhin ang lakas sa yamang kaloob, at kung magkagayon, di tayo lulubog. Gumawa, maghintay, magpuyat, umasa, gumawa, ang gulo'y babalik agad. Gumawa, kusang ipagkait, nabuhay ang tinapay sa Jesus ay dalhin sa pag-ibig niya, sila ay gagaling. Gumawa, maghintay, magpuyat, umasa, gumawa, ang gulo'y babalik agad. Thank you.
see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you. And I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, you are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you. And I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all. Tayo manalangin. Kataas-taasang naman ng makapangyarihan sa lahat. Patuloy ang pagtataas po namin ng tinig ng pagpupurit, pagpapasalamat sa iyong kabanal-banalang pangalan. Salamat, Ama, sa mga salita na ipinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin sa umagang ito. Naway ang mga salitang ito ay tumimo sa aming mga puso't isipan, maging gabay po namin upang makalakad kami ng naayon sa iyong banal na kalooban. Ama, idinadalangin din po namin sa iyo ang mga kapatid po namin na may karamdaman sa ngayon, particular po ang kapatid na Mirna. Nadalangin po namin sa iyo na nawa ibigyan niyo po ng kagalingan ng kanilang mga lupang katawan. Patuloy na gamitin niyo po siya sa inyong iglesia dito sa Liliw. Idinadalangin din po namin naman sa iyo ang mga iba naming kapatid na may karamdaman sa ngayon. Patuloy na ibigay niyo po ang kasagutan sa kanilang mga nararamdaman. Pagalingin niyo po sila at gamitin po dito sa inyong iglesia dito sa Liliw. Ama, idinadalangin din po namin sa iyo ang mga kapatid po namin na hindi po namin nakakasama sa pananambahang tulad nito. Sa anuman pong kadahilanan, Ama, tuktukin niyo po sana ang kanilang puso't isipan. Sa susunod na panahon, makasama po namin sila
sa pagtanggap ng biyaya sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Ama, idinadalangin din po namin sa iyo ang aming mga sama-samang kaloob. Nawa po ang mga kaloob pong ito ay magamit dito sa inyong iglesia, dito sa Liliw. Ama, idinadalangin din po namin sa iyo ang mga nalalapit po namin mga activities. Alam po namin, Ama, na kung kasama po namin kayo, lahat po ng ito ay magkakameron ng katagumpayan. Dinadalangin din po namin, Ama, sa iyo ang darating po namin na pagpili sa mga taong gagamitin niyo sa susunod na taon. Nawa, Ama, ang bawat isa ay maging karapat-dapat po sa paglilingkod sa inyong banal na iglesia. Ama, idinadalangin po namin sa iyo na kung paano niyo po kami ligtas na dinala dito sa inyong lugar sambahan. Ganon din, Ama, ligtas niyo din po kaming iuwi sa aming mga tahanan. Ang lahat pong bagay na ito, Ama, ay aming sinasamot dinadalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Sa isang Diyos na makapag-iingat sa bawat isa sa atin, ang biyaya ng Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikibisan ng Banal na Espiritu ang sumati namang lahat mula ngayon at magpakailanman. Amen. ng magagandang hibig dahil sa Diyos ay pag-ibig. Thank you for watching. We are glad that you were with us in worshiping God. Please continue to share the word and live out the word. For more updates and daily inspirational messages, please follow all of our social media accounts. We are on Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Everything is at Liliw Church of Christ, 1904. Thank you and God bless.